Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanay, buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 9, talata 38 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hello, welcome po sa ating munting channel, munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At ito naman po ay tungkol sa pagninilay. PESMA is pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas o tinatawag natin na Gospel Reflection. Now, ang opening po ng ating program, ang opening ng pagninilay, usually dinadala po natin ang pagninilay ng ating Santo Papa sa Ebanghelyo ngayon na ibinasi po kay Marcos 9:38 hanggang 40. So sa pagkakataon na ito, hayaan niyo po ako magbasa ng words of our Holy Father o yung pagninilay ng ating Santo Papa. The words of the Holy Father. The Gospel of today's liturgy recounts a brief dialogue between Jesus and the Apostle John, who speaks on behalf of the entire group of disciples. They saw a man who was casting out demons in the name of the Lord, but they stopped him because he was not part of their group. At this point, Jesus invited them not to hinder those who do good, because they contribute to the fulfillment of God's plan. Yan po ay nasa Mark chapter 9, 38 to 41. Jesus' word revealed a temptation and offer an exhortation. The temptation is to be closed off. The disciples would like to hinder a good deed simply because it is performed by someone who does not belong to their group. They think they have the exclusive right over Jesus, and they are the only ones authorized to work for the kingdom of God. But this way, they end up feeling that they are privileged and consider others as outsiders to the extent of becoming hostile towards them. Brothers and sisters, every closure tends, in fact, to keep us at the distance from those who do not think like we do. And this, we know, is the root of many great evils in history, of absolutism, and has often generated dictatorships, and of great violence towards those who are different. But we need to be vigilant about closure in the church too, because the devil, who is the divider, this is what the word devil means, the one who divides, always insinuates suspicions to divide and exclude people. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong September 26 in the year of our Lord 2021. So napakaganda po ng ating gospel at ang pagninilay ng ating Santo Papa. At sa akin naman pong kunting pag-intindi ng gospel na ito, gusto ko lang bigyan nilay ang mga nangyayari po sa ating mga Kristiyano. Dahil nga po, naghiwalay ang iba sa atin. At ang naghiwalay ay may premise. They had a reason na dahil may nakita silang kamalian, hindi na kailangang koreksyonan, kundi itakwil. Di ba? You condemn it. And then you get out of there. Alis ka dyan para ikaw naman ay mabuti. Ang problema lang kasi, wala po silang binabase. Wala silang authority kung saan sila ay nakatayo. Wali sila at nagtayo ng kanila. Pero wala silang concrete na foundation kung saan sila ay tatayo. So, ang nangyari is, nagsasabi sila na itong sinasabi ko dahil I am guided by the Holy Spirit. Ilang sekta na ngayon, di ba? Ilang libo na sila. Huwag natin sabihin na lahat po na yan ay guided ng isang Holy Spirit lamang. Bakit libo na sila? Halimbawa, magkaibigan sila, nagtayo sila ng isang simbahan, hindi sila nagka-agree. Hindi sila nag-agree sa mga nangyayari. Usually, finances. So, magsaseparate na naman yung isa, gagawa naman ng sa kanya. Both of them claim that they are guided by the Holy Spirit.
Pero kung in fairness naman, tingnan natin kung anong sinasabi dito ng ating Santo Papa. Di ba, hindi lang naman kasi ito close sa ating simbahan, pero ang kanyang emphasis dito is within our church. So, kung sa ating simbahan, marami tayong mga grupo at ang mga grupo na yan ay may kanya-kanyang sariling like yung mga orders, di ba? Yung sa consecrated life, may kanilang charism. Yun ang kanilang motivation, yung kanilang guide sa kanilang gawain. Meron tayong mga orders na ang kanilang concentration is education. Meron ang kanilang concentration is mission. Meron ang kanilang concentration is public service. At marami pa. So yun po ay iba't ibang parts ng ating simbahan. Hindi po sila nag-aaway. Hindi po sila nagko-compete with each other, kundi sila po ay nagsusupplement sa bawat isa. Kung makita naman natin yung nasa labas naman ng ating simbahan, ang aking lang po masasabi, hindi po natin sila kaaway kasi karamihan din sa kanila are really honest of what they think na tama ang kanilang ginagawa. Minsan nga, yung kanilang tingin is, kailangan ko tanggalin itong tao na ito mula sa Katoliko at gawin kong miyembro namin kasi that's the only way to save them from hell. Kasi sabi nga nila, yung mga Katoliko, ganito, hindi naniniwala at pupunta sila ng impyerno. So the only way to save them is to become like me. Di ba? Yan yung kanilang mentality. At in fact, some of them are very honest about this. So hindi po natin sila kalaban. Yan po ang ating unang ilagay sa ating isip. Hindi natin sila kalaban katulad ng sinabi dito ng ating Panginoon. Sa akin po, hindi ko tinitingnan sila na adversarial. Unless na talagang tinitira na tayo na. Pero kung titingnan natin, ang ating kalaban is ang kasamaan. So kung sila po may sinasabi na hindi naman nakakasama sa atin, hindi lang tama ang kanilang pag-intindi ng Bible, then what we have to do is i-reinforce natin ang ating paniniwala para hindi tayo maka-confuse nila at baka pumunta tayo sa kanilang sekta. Nung na-commission ng ating Panginoon ang mga disipulo, ito po, I think it's in the last chapter of Matthew. This is Matthew chapter 28. Yung sa last na mga verses niya, 16 to 20. The 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold that I am with you always until the end of the ages." So sinabi ni Jesus na, go therefore and make disciples. Disciples mean students. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng mundo, baptizing them in the name of the Father and of the Son. Hindi niya sinabi na, go therefore and make members. Hindi po. So disciples. Kung titingnan natin, we are only here to teach those who do not understand, to inform them, but not to convince them. Yan po ang ating role bilang mga disciples, mga tagakalat ng magandang balita, hanggang po sila ay matuto at gusto nilang magpabaptiso. When they become baptized, then they become Catholic. So, malaki po ang pinagkakaiba, lalong-lalo na ngayon sa ating panahon na marami na pong mga Kristiyano na lumitaw na sila nga ang sinasabi nila na sila nga ang totoo. At ang pagiging membro sa kanila ay sigurado ka na makakapunta ng langit. Lalong-lalo na ang requirement sa kanilang membership ay ang pagbabayad ng 10% ng iyong gross income. So sana po ay instead na sasabihin natin na ako ay isang mabuting membro
ng isang grupo na yan, sana'y sabihin natin na ako po ay gustong sumama sa kanila sa pamamagitan ng pag-learn kung ano po ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang kabutihan, kung bakit sila ay napakabuting mga tao. So sana po ay may napulot tayo sa ating pagninilay ngayon. Hanggang dito na lang muna ako. Ito po si Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Shalom, papuri sa Diyos. At maraming salamat, Gwapong Utod, Kumpadre Pesma Rex ng Chicagoland, sa mga kasamahan ko po sa Pesma, at sa lahat ng nagsubaybay, tangkilik sa suporta at nanalangin sa pinagkaloob ng Panginoon na channel na ito, Pesma Plus, lalo na po sa programang ito, Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw, dyan sa Pilipinas. Mapagpalang oras po sa bawat isa. Samahan niyo po kami na magnilay sa magandang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa araw ng Miyerkules, Petsa 26 ng Pebrero 2025, dahil ito'y maiksi lang po, ngunit malaman na po. So, narinig po natin ang Ebanghelyo sa panahon ng ating Panginoon na dahil marami na sila, mga kasamahan po nila, at si John the Beloved, si San Juan na apostol, ay nagsabi sa Panginoon na may nakita po kami doon, na nagpapalayas ng demonyo sa pamagitan ng pangalan po ninyo, ni Jesucristo. Parang nainggit po siya, nainggit, at dahil hindi po kasapi. Sa mga Hudyo ay may ganyan din. May mga grupo-grupo din. Pero isa lang po ang pananampalataya. Iba-iba lang ang kultura, no? Lalo na sa pagkain, no? Sa kushering. Naalala ko po ang dati kong laga, no? 2 dekada nakaraan, yung anak po niya, no? Sa Amerika na ang tirahan. Pagdating niya rito sa Jerusalem, ay nakita po niya yung karne na pinalabas ng kapatid po niya, at nasa plastic pa po. Pinakita po yung kosher label. Ang label niyan, yung tatak. Nakita po yung rabay ng Haifa. Ay doon sana kakain. Dahil yun ang kakainin. Sabi niya po sa kapatid niya, pasensya na, itong rabay na ito ay may malaking kasalanan na hindi ayon sa pangyayaring ginawa po niya. Ang aming rabay ay ban siya. Ibig sabihin, hindi pinahintulot ng kanyang rabay, dahil yung mga Hudyo ay bawat isa may kanya-kanyang rabay. Hindi pinahintulot. So, ibig sabihin, lahat na tinatakan ng rabay na yon sa Haifa na karne, sa kanilang grupo hindi matanggap. So, ganyan kahigpit. Ganon din po ang Muslim, hindi ko alam, pero pagka hindi halal, hindi kumakain. So, ang pagkakaalam ko, lahat ng pagkain ng Hudyo ay makain po nila. Pero ang Hudyo, lahat ng kinakain ng mga
mga kapatid nating Muslim ay hindi kosher sa kanila. So maliban lang sa mga tanim nilang mga prutas at mga gulay, ano po, dahil may ritual po yan, no, sa mga rabay at pinahintulot na kainin. Kahit ang isda po ng mga Arab dyan sa Old City, hindi yan kosher para sa mga kapatid nating Hudyo. So yan po, no. So dito po sa narinig po natin ay ang yung pag-inggit o hindi ka pwede rito, no? Ganun. Na parang ibig sabihin na dahil ang Panginoon ay ginamit mo ng iba, ay hindi dapat may limitasyon. Pero ang ating Panginoon ay Panginoon ng kaayusan, Panginoon ng pagkakaisa. Kahit po inabuso mo yung free will mo, ay darating ang panahon na hanapin po niya tayo at ibalik sa kanyang tupa, no? So ganun po, no? Dito po ipinagnilayan ko, dati ito yung kaugalian ko. Kahit po may iba-ibang mga komunidad sa loob sa ilalim ng simbahan itinayo nating Panginoon. Parang naano ako, no? Pagka hindi ko siya kasama sa komunidad at komunidad sa kabila, pero isang simbahan lang po tayo, parang naano ako, ang ilang po ako at makapag-usga. No? So pinagnilayan ko po yun na bakit ano ba talaga ang katotohanan, dahil sila'y tumatawag din sa Panginoon, ako'y tumatawag din, bakit ako pa sila'y pag-isipan ng hindi mabuti, lalo na po sa kaibayang pananampalataya noon. Kumukulo ang dugo pagka mag-explain po sila ng Bible. Ganyan talaga hindi may iwasan hindi ko po noon na isa sa buhay ang kababaang loob na sabi ng Panginoon na medyo madilim ang aking buhay pananampalataya noon at apektado yung physical, no? So yun po, ano? So sabi ng Panginoon dito ay ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kahit saan po siyang grupo, respeto po natin. At ang lumabas sa simbahan, tinayo natin Panginoon, ipagdasal po natin. At kung may panahon, ay mag-share po tayo sa totoong pananampalataya. No? Yun lang. Hindi po tayo makipaglaban o awayin natin. Mag-explain lang po tayo sa ganito ang turo ng tunay na simbahan. Dahil marami po tayo na ngayon datingan po rito, mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya tulad ng mga INC ni Manalo, no? Nandyan sa apartment building number 7 Binyuda Street, no? Jerusalem, 3rd floor, no? Ngayon, ang born again ay 4 na sa narinig ko po, no? 4 na grupo na sila, no? Kanina anong isang linggo ng Biyernes, dumaan po ako roon sa Alliance Church, no? Born again ang may gumagamit din dyan, no? Tapos dyan sa Hillel Street, no? Jerusalem lahat po ito,
Diyan sa King George Street, meron dyan isa. Dalawa na. Hillel, King George. Yung sabi kong alliance ay Hanibiim. Ibig sabihin, Hanibiim Street ay Prophet Street, no? Propitang kalye. So yung isa malapit sa Binyuda, pero nakalimutan ko yung tagusan doon, no? Papunta ng Jaffa Street, no? Doon sa Takanaos train station. So doon yun, no? So 4 na po sila, no? Iba-iba yung grupo, no? Isang born again, pero may kakaiba yung mga doktrina at turo. So napakalungkot, no? Mormons doon naman sa taas ng Mount of Olives, no? Malapit yan siya doon sa so yun po, sabi lang ng Panginoon rito, kahit sa ang grupo ay kung dinadala po niya ang pangalan ng ating Panginoon sa kabutihan, okay lang naman po, dahil dahan-dahan po sila kung sa kaibayong pananampalataya sila. Sa ating panalangin, tulad ng mga pinanalangin natin mga pastor, ay dahan-dahan naman bumabalik o nagko-convert sa simbahan ng itinayo ng ating Panginoon. Ang isa lang dyan, kung taliwas po ang kanilang katuruan, ay magpagamit po tayo na ipaliwanag sa ating makayanan o kaibiganin po natin sila at dalhin sa tamang turo, no? Ating dalhin sa mga pari nating malalim ang pagpaliwanag ng ating katuruan sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon. So patuloy lang po natin ipagdasal ang bawat isa, lalo na po itong mga kapatid nating mga Hudyo, mga Muslim, at ang mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya. Yun po ang gusto ng Panginoon, na may kauhusayan ang mga bagay na habang nandito tayo sa sanlibutan ito. At patuloy natin ipanalangin na marami pa po tayong madalhin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at batayan ang kanyang mga tinuturo. So, salamat ulit sa inyong lahat. Pupuri sa Diyos. God bless us all. Shalom Bele Hetraot. Back to you. Gwapong utod, Padre Pisma Rex ng Chicagoland. Shalom, 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 Lehetraot. God bless us all. Toda raba, Yom Tov, Boker Tov, Mokdam Boker Tov la. Shalom, shalom. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking
Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Tinatawagan ka. Banal mong presensya. Espiritu,